Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, pag-uusapan natin ang isang napakalupit na smartphone ngayon ni Xiaomi. Kakalabas lang nito last month, which is si Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, ayan, kung naghanap kayo ng isang mura na smartphone na pwede nating makonsider ngayong 2026, ito, meron tayong masasuggest which is a Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Itong smartphone na to is yung top of the line na 4G smartphone ngayon ng Xiaomi, kasi meron po tayong non-Pro which is a Xiaomi Redmi Note 15 4G na sobrang mura mga ka-J-Vlog pag sa online nyo binili dito sa View Products natin. Again, itong View Products natin ay official store po to ni Xiaomi sa online, kaya huwag kayo mag-alala. Legit po na tindahan yung pagbibilan nyo sa online, at ang presyo niya lang dyan mga idol is around 9 to 10,000 pesos. Ang SRP neto medyo malayo. The SRP neto medyo malayo dun sa ano niya, sa kanyang presyo talaga. 15,000 pesos for the 8GB 256. 12GB 256 is 16,000 pesos and 12GB 512 is 18,000 pesos. Again, yan yung possible price na pwede nyo mabili sa mall or sa offline store. Pero dito sa official store, dito sa ating tinuturo na link, mura at bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So yun nga, pwede siya makuha yung 8GB 256 around 9 to 10,000 pesos. Very, very affordable lang. At ang maganda pa doon, pag clinic yung link natin dito, may special voucher pa na naghihintay sa inyo upon checkout dito sa smartphone na to. So for today's video, bibigay ko sa inyo or share ko sa inyo yung mga top features na pwede natin makonsider dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G at kung bakit isa to sa pinakamaganda na purchase ngayon 2026. Again, ang Xiaomi Redmi Note 15 series 5 po yan. Meron tayong Redmi Note 15 4G non-Pro, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 4G which is yung i-review natin, Redmi Note 15 Pro 5G, and the Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. So, kung parang nasa par kayo ng 5G and 4G, ito na ang best option dito kasi yung Pro 4G, hindi siya nagkakalayo ng specification sa 5G version ng Xiaomi Redmi Note 15. Isang maganda yung consider natin na top features nito is yung display. So, nakakatawa lang yung non-Pro ay curve siya. Curve display siya overall, mapa rear or front panel. Pero yung Pro model is flat display siya. Pero again mga ka-J-Vlog, yung edge nung screen netong Note 15 Pro, curve siya. Imagine niyo yung pagka-curve display ng iPhone 6, 6 Plus, ganun-ganon dito sa Note 15 Pro. Pero overall surface niya, flat po siya mga idol. Pero yun, nakakatawa lang before na mas premium ang curve. Ngayon, yung mga premium side, flat display na. Ang maganda naman dito sa Note 15 Pro 4G, AMOLED display, 6.77 inches, Corning Gorilla Glass Victus 2 protection pa to, 120Hz screen refresh rate, at napaka-solid ng nits of brightness itong device na to, 3200 nits of brightness. Again, pag nasa outdoor kayo, direct sunlight, makikita nyo pa ng very clear yung display nyo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Yung overall specs ng display nito hindi nagkakalayo doon sa non-Pro and doon sa 5G version ng Note 15. And nung naglaro ko dito, nag-scroll sa social media, sobrang natutuwa yung mata ko kasi ang ganda ng color reproduction ng display niya. So pag naghanap kayo ng premium display sa murang halaga lang mga idol, ito na ang the best i-recommend sa inyo, ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Next mga ka-J-Vlog, sa processor. So quick reminder lang, when it comes sa mga 4G version ng Xiaomi, MediaTek po ang i-offer nila, at yung mga 5G version ay Snapdragon po. So dito sa Note 15 Pro 4G, ito na yung pinaka-the best na pwede nilang ma-offer for a 4G device, MediaTek Helio G200 processor. Yung non-Pro nila mga ka-J-Vlog is MediaTek Helio G100. So quick reminder lang, before, ang Note 14 Pro 4G, ang chipset niyan is the MediaTek Helio G100 na makikita na lang natin ngayon sa non-Pro na 4G. Tapos ang Pro ngayon, medyo nag-level up, G200 na.
Based sa aking gaming test dito sa dalawang device na to, yung 4G and non-Pro, hindi sila nagkakalayo ng performance. Both smartphone ay napakaganda for gaming. Na-enjoy ko na maglaro even sa non-Pro. Kayang-kaya mag-handle ng mga heavy games like WoWa and Genshin Impact. So again, hindi po lahat ng mga consumers natin ay naglalaro. Pag day-to-day task lang, basic task, navigating and stuff, kayang-kayang i-handle yan ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Kaya napakaganda ng processor nito. In short, hindi po siya mabagal. For update, naka-Android 15 po ito out of the box with HyperOS 2. So, nasa last year operating system pa siya na yun lang nakakalungkot. Sana dapat i-update nyo na agad, di ba? Kung ready naman na sa Android 16, rollout nyo na yung HyperOS 3, mas better na siguro, di ba? So, yun, asahan nyo naman na ma-update to sa Android 16 with HyperOS 3. And when it comes sa longevity ng device na to, pang matagalan yung mga gamit itong Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G dahil matagal po ito masosupport ng OS update. Ganda sa mga Xiaomi devices, mga idol, yung kanilang operating system matagal or na-update sila ng sobrang tagal, mga J-Vlog. So, sabihin na natin, nakikita ko kasi parang 4 years of major software update. So, sabihin na natin nagsimula to sa Android 15 o Android 19, di ba? Napakatagal niyan. So, 2030 hanggang ma-update nyo pa to. Sobrang solid, mga idol. Tapos, hindi pa to nagtatapos kasi after ng software update niya, yung last na OS neto, matagal pa rin masosupport yan ng mga application. So, sobrang tagal yung mga gamit ang Note 15 Pro 4G. Next sa camera kasi focus ang Note 15 series or Note series camera performance. So, kung gusto nyo ng mas level up na camera, dito tayo sa Note 15 Pro 4G. Doon sa non-Pro, maganda na camera nun, 108 megapixel. Dito level up dahil 200 megapixel na ang kanyang main camera. At magandang balita, yung pangalawang lente nito is useful, which is ultra-wide camera system. Wala siyang support for 4K video recording, pero meron siyang support sa 60 FPS. Doon sa 5G version na non-Pro, meron yung support ng 4K pero walang support sa 60 FPS, even Full HD 1080p. So marami talaga silang difference sa isa't isa, mga idol. Pero dito sa Pro 4G, napaka-solid ng camera nito. Meron pa siyang optical image stabilization. And the front-facing camera is very good din naman. 32 megapixel front-facing camera siya. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na maganda ang photo, ang quality ng photo, maganda rin i-suggest itong smartphone na to para sa inyo. So when it comes sa biometrics niya, dalawa biometrics ito, face unlock at fingerprint scanner, and syempre in-display fingerprint scanner na ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Napaka-solid ng speakers, dual steer speakers, hindi pa tayo nagtatapos doon dahil yung volume niya is beyond 100% volume, so up to 300% volume siya, sound by Dolby Atmos pa. So pag nagsa-sound trip kayo, nanonood or naglalaro, paniguradong may enjoy ng tenga nyo yung listening experience dito sa smartphone na to. Battery din ng isang Fineflex ni Xiaomi dito dahil meron tong 6500 mAh na removable battery. Kung doon sa non-Pro, malaki na 6,000 mAh, eto 6,500 mAh. So, same din naman to sa non-Pro, magaan din siya kahit na meron siyang malaking battery capacity, which is very nice, di ba? Hindi kayo mahirapan tong bitbitin, hindi kayo mangangawit pag naglalaro kayo kasi hindi po mabigat itong smartphone na to. At majority ng consumers natin na mabasa ko yan sa Comsec, ang main priority nila when buying a smartphone is the battery performance kasi ang dami na po natin ginagawa sa smartphone and yung 5K medyo nalilita na sila. So we need to level up yung battery capacity ng smartphone, which is meron dito sa Note 15 Pro 4G. And syempre sa mga nagtatrabaho, primary tool nila ang smartphone kaya kailangan nila ng magandang battery performance. At ito na ang magandang suggest sa inyo. Hindi lang yon, fast charging pa to. So meron siyang 45 watt fast charging rate. So kung tinero mo yan sa 6.5, siguro mga 1 hour-ish mo full charge yun na tong smartphone na to. So ganyan ka convenient mag-charge at sobrang tagal niya pa malubat. Perfect combination yung fast charging rate nito and yung malaking battery capacity na makikita natin sa Note 15 Pro 4G. When it comes sa water protection, it is protected ng IP65 water and dust resistant. At ang maganda pa dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G is yung kanyang design.
So, I know, very identical sila sa lahat ng Note 15 series. Pero, ano naman kumbaga sa design is eye-catching. Nasa gitna, square shape camera module, and malaki talaga yung camera module niya. Pero, quick reminder lang, pag malayon, makikita nyo parang 4 yung camera lens nito. Pero in reality, 2 lang. The form factor and ergonomics yan napakaganda. Pag nahawakan nyo to, feel na feel nyo naman durable yung device. So, when it comes sa overall design nito, kung i-rate ko 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito na sa perfect 10. Kaya maganda rin i-recommend ito sa mga consumers natin na main priority when buying a smartphone is design and aesthetic. So again mga J-Vlog, napaka-solid nito. Yan yung mga top features na pwede natin makonsider sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Hopefully, nakatulong to mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. Again, grab your chance na makuha to na sobrang mura dito sa ating link. Yung link na to, yan yung official store ni Xiaomi sa online. At pag clinic yan, meron pa kayong special voucher na mag-generate ng 1,000 to 2,000 pesos off. And quick reminder lang, yung prices sa online ay paiba-iba yan. Minsan mababa, minsan bumabalik. Kaya grab your chance now hanggang mura, hanggang payday. I-click nyo na tong link na to para makita ang updated price ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. At meron pa kayong special discount na naghihintay para sa inyo. So hopefully nakatulong ito mga sinabi ko sa inyo kung nag-decide kayo bumili ng isang Xiaomi smartphone ngayong 2026.